tinignan namin saan ba yung areas na can afford ito. So nag-survey po kami, punta kami sa mga, katulad niyan, terminals po, sa mga bus terminal. Uy, si Kuya Mark ito. You're right on time for another day of learning and laughter in the world of autos and tech. Tara, biyahe tayo! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world today. Magandang araw. This is Kuya Mark, your Talyer mentor, and welcome to another episode of Kuya Mark's video podcast. And today we're very fortunate because we're talking to one of the youngest leaders in the franchising industry. No? In fact, nung nakausap ko to, nung na-first meet na kilala ko to si guest natin, no? Akala ko nag-audition para maging mati ni Idol eh. No, sobrang sobrang fresh and batang-bata nung nakausap ko sa Zoom eh. So without further ado, and before I introduce him to you, no, nung nakikita ko yung kanyang background ngayon, sobrang achiever tong guest natin na to. And just reading the description, nauuhaw na ako, no, because he is the president and COO of Choco Monkey, the first artisanal chocolate ice blended drink in the Philippines, and concurrently also the president and CEO of Right Tea. It's a milk tea franchising business naman that he started in 2018. So without further ado, let's welcome also the president of Associations of Filipino Franchisers Incorporated, no other than Pres JP Morales. Kuya JP, magandang umaga sa iyo. Good morning, Kuya Mark. Maraming salamat sa pagkumbida po sa inyong podcast, and of course sa mga viewers and listeners po ng Kuya Mark sa podcast. Maraming salamat po. Hello po sa inyo. As I was saying to our guest, to our viewers, Kuya JP, no, when I first met you through Zoom, sabi ko, parang nag-audition, magiging mati ni Idol tong ka-meeting ko. Sobrang bata eh. And you know, reading actually and knowing you personally, you're really an achiever, no? Since nasa school, itong negosyo mo ngayon was actually a thesis of yours, no? Back in college, no? And so, can you tell us a little bit about yung beginning mo as a franchisor ngayon in the industry? Kuya JP. Okay, balik Kuya Mark. Dadaling ko kayo way back 2017. Bali, that time po, no, estudyante pa ako that time. I was a fourth year graduating college student na sa course namin I took up entrepreneurship. So sa amin, ang aming talagang thesis is to execute a business. But that time, sabi ko, ano ba yung magandang inegosyo? Kasi nga, pag nagne-negosyo ka, kailangan may parang something unique, something nakakaiba dun sa negosyo mo that will differentiate you from the rest of the businesses. So sabi ko, teka, parang napakahirap naman ata mag-isip nito. So sabi ko, sige, why not magbenta ako ng ice cream? So that time, sabi ko, sige, ice cream, ang dami na niyan. May soft serve na, meron ng gelato ice cream, meron na yung katulad nung kay DQ naman, yung Blizzard, yung binabaliktad na ice cream. That time, Kuya Mark, familiar ka ba dun sa Korean ice cream na yung nabibili sa mga Korean grocery stores, yung mga parang mini stop. So naisip ko, teka, yung ice cream nila nakapasok sa hulma ng waffle ng isda. So sabi ko, ba't hindi yung i-offer ko, nakalabas yung ice cream, nasa ibabaw siya, tapos yung hulma ng kanyang apa is isda, fish-shaped waffle cone. So sabi ko, teka, may concept nito yung taiyaki ice cream. So dinala ko po yung concept from Japan to here sa Philippines. I was the first one po to open nung taiyaki soft serve ice cream dito sa Pilipinas. Ang humble beginnings po namin, we started po dyan sa may Araneta Shopwise Cubao. That was in 2017 po, no? Yung pinaka-first outlet namin, yung baby outlet namin. Surprisingly, Kuya Mark, ang ganda ng acceptance sa market. Talaga nagulat ako, dinadayo yung mga customers, biruin nyo, from Cubao, manggagaling pa ng Taytay, manggagaling ng Antipolo, Tagaytay, Cavite. Wow. So sabi ko, sige, maganda pala to, maganda yung negosyo. And then later on, may mga lumapit na magkakaibigan po sila actually. Sabi, kayo ba yung may-ari? Sabi ko, yes po ma'am. How can I help po? Sabi niya, kasi gusto namin yung product mo. Nag-open ka ba sa franchising? Kuya Mark, to be honest, that time, estudyante pa lang ako. Kulang pa ang knowledge ko sa franchising. Pero bilang isang negosyante, Kuya Mark, opportunity na yun eh. So sabi ko, why not grab that opportunity? So sabi ko, yes, open po yan sa franchising. Sabi ko, set po tayo na meeting para ma-present ko. Sabi ko, bigyan niyo po ako 3 days.
days dahil meron lang po ako mga gagawin sa eskwelahan. So ginawa ko, Kuya Mark, pagdating ko sa bahay, sinearch ko sa aking best friend. Tinanong ko yung best friend ko, si Google. Sabi ko, what is franchising? Ano nga ba yung franchising? Alam ko lang, Kuya Mark, franchising, parang gagamitin mo yung pangalan, bibili lang sa'yo ng raw materials and supplies si franchisee. So sabi ko, okay, madali lang pala to. So okay, ginawa ko na po ng presentation, pinakita ko na sa kanila, sige, sa akin po kayo bibili ng supplies at tuturo ko kung paano. So yun na po yung pagkakaalam ko ng franchising. Then later on, nag-expand pa po, maraming kumuha ng mga franchise nung Taiyaki Ice Cream. Then actually, alam mo Kuya Mark, napakaganda po nung timing na yun. Nagkaroon ng program si Go Negosyo, pati yung DTI. The first run nung Kapatid Mentor Me program, yung KMME. I was one of their pilot students po that time. So doon ko nakilala yung mga mentors ko po, lalo na sila Sir George. Kung nakikinig po kayo, hi Sir George, magandang hapon po. And then doon po tinuro na nila kung paano patakbuhin ng tama yung negosyo. Noong nakita ko, sabi ko, marami pala akong kailangan i-improve sa aking negosyo. Then doon na po, naikwento ko na nagpapa-franchise ako, na i-share ni Sir George yung tamang pathway sa franchising. Then for on po, doon ko natutunan kung paano na palaguin ng tama into franchising that time. Then skip forward po, medyo hindi naging maganda yung ice cream business, nag-up down, so we had to close. And then nagbukas kami ng second business, yung aking matcha cafe drink, the first in the country that time. Pero parang too early pa that time yung matcha drinks, hindi pa ganun kakilala. So hindi rin po nagtagal. Then later on, yun na, nabuhay na po si Righty. We were able to open around 30 outlets nationwide po, at saka bubuksan sa Surabaya, Indonesia this year po. Yan na po ang progress ng Righty. At kung ano po yung natutunan ko dati sa franchising, ginagamit ko na po ngayon. At mas maayos na ang aking franchise system, Kuya Mark. How do you balance yung pangangailangan mo na magkaroon ng growth yung negosyo mo, but at the same time, making sure na yung expectation ng iyong mga franchisee are on the right place as well? To ensure po namin yung growth namin, sige, sagutin ko yung first one, how do I balance? Ito yung Kuya Mark, ito ang aking sekreto. A day before or 2 days before, ginagawa ko na yung schedule ko for the whole week para susundan ko na lang po siya para at least mabibigyan ko ng time lahat-lahat at makikita ko from my side kung ano yung needs attention first, ano yung kailangan ko i-prioritize. Number 1 po kasi priority is key. If you don't know what to prioritize, bali mahihirapan po kayo kung ano ba ang kailangan i-focus on at saka hindi po mare-resolve kung anong problems ang meron po ang kinakaharap ang isang business. And then pangalawa naman po, to see the growth po, nakikinggan ko po yung mga feedbacks ng mga aking franchisee. Weekly po yan. Actually, halos everyday po, Kuya Mark. Magkakausap kami ng mga aking franchisee. Sabi nga, ang negosyo, this is about relationship, not about the money, not about the fancy things or cars, but more on the relationship with other people. So, every day I try my best to reach out and to call all my franchisees. Hindi lang po text, call po talaga mismo. Chine-check namin yung outlet. Talagang personally, I do visit yung mga outlets para makita ko ano yung nangyayari sa field, sa groundworks talaga. How do you make sure, Press JP, na you are reaching the right customers na lang doon sa pagkatayo mo ng locations mo? Para mahanap namin yung tamang market, yung tamang mga consumers na bibili ng produkto namin, number 1, we assess magkano ba yung price point namin. Previously, we were 55 and 65 pesos, but due to the inflation, nagtaasan na po ngayon. Medyo nag-increase na kami ng aming price. Pero hindi naman significant increase. Affordable pa rin naman po siya, below 100 pesos. Tinignan namin saan ba yung areas na can afford ito. So, nag-survey po kami. Punta kami sa mga, katulad niyan, terminals po, sa mga bus terminals, sa mga FX, UV na pala ang tawag ngayon, ako makahalata yung edad ko, FX pa yung itatawag ko. Tapit sa mga universities po, dahil as a student din before, alam ko po yung kaya ng budget ng isang estudyante po on a daily basis. So, pinuposisyon namin siya dun sa mga talagang can afford po na mga lugar po. So, with that, Kuya JP, again, maraming salamat sa iyong time. You're a very inspiring young person, no? Imagine mo, nasa kolehiyo pa lang. Ako, malaman, nagko-computer game pa ako ng kolehiyo. Ikaw, nagsisimula ng pagpayaman, ano? So, malayo-layo ang mararating ni Kuya JP because he started early, no? But again, thank you for your time today and have a good day, Kuya JP. Maraming salamat, Kuya Mark, sa mga nakikinig po. Maraming salamat. Alright. Thank you, bro.